I graduated 2006 sa St. Joseph's College. May degree AB Mass Communication. So, my first work, production assistant, PA. Then eventually, marami na ako naging trabaho. Naging OFW rin ako for 4 years sa UAE as a visual merchandiser. Puro creatives yung naging work ko eh. Then, nag-call center rin ako. Tapos, naging graphic artist and video editing. Puro advertising and marketing usually yung mga nagiging work ko. Na-discover ko yung SAFC, one of my lowest point sa career ng work ko kasi nag-join ako sa company na ito out of desperation. Ayun nga, marami akong pinasok na trabaho kung ano-ano. Lahat na yata ng networking companies na join ko para kumita lang na extra. Ayun, puro ako work hanggang sa nakaipon. Then eventually, nagtayo na ako ng business. Lahat ng naipon ko, ininvest ko para magtayo kami ng business ng mga partners. Kaso, ayun nga, nagka-problema, nalugi at naubos yung life savings ko. Then, sabi ng girlfriend ko, that time, ngayon wife ko na si Rona, marketing kasi siya ng SAFC dito sa head office. So sinabi niya, ba't hindi ko itry mag-market ng product ng SAFC online since nandun yung background ko. So since wala na akong choice and out of desperation, kailangan ko kasing magkaroon ng income. Ang dami ko nang binabayaran. May mga bills na, may sasakyan na ako. May nabili akong bahay noon, hindi ko na nabayaran. Ang laki na nahulog ko. Kaso pinili ko kung ano i-let ko, kung bahay ba o sasakyan, yung bahay na i-let go. So, ang desisyon namin, mag-apply ulit ako ng work. At the same time, mag-loan consultant ako. Pagsasabayin ko yung dalawa. Matutupad na to. SAFC. Naging blessing in disguise siya. Kasi yun rin yung naging parang turning point. Kasi sa tagal ko na nagtatrabaho, sa lahat na pinasok, nagdadasal na rin ako sa Diyos. Sabi ko, saan ba ako magaling? Kasi lagi akong uma-attend ng mga sales meeting, sales seminar, na kung saan ka magaling, doon ka kikita. Eventually, kung saan yung forte mo, tatanda ko na hindi ko pa mahanap. Masipag naman ako. Saan akong tamad ako? Pinagsasabay ko, 2 work, may full-time ako, may home base pa ako. Pumapasok ako sa call center ng 8 hours, matutulog akong 2 hours, mag-8 hours ulit ako na home base. Yun pala yung experience na yun na nakalap ko mula nung nag-siya ako mag-work hanggang sa nalugi yung business ko. Kumbaga na-develop ko na yung skills kung kailangan ng sales, ng marketing, ng online marketing, advertisements, ng web design. Nung nag-start ako, kinikita ko sa full-time job ko, ini-invest ko yun para mag-ads sa ELC. Unang month ko as LC, nakapag na kami ng 30K. Yung gutom kong kumita, kumbaga nandun na. Kailangan na lang ng tamang vehicle. Bali yung mga difference siguro as a loan consultant compare sa isang employee sa corporate world. Kung ginagawa mo siya full-time, hawak mo yung oras mo talaga. At the same time, siguro kung may family ka na, magkakaroon ka ng time sa family mo, hindi yung puro work ng work. May advantage as a loan consultant since may time ka. Habang tulog pa yung kompetensya mo, gising ka na, nagtatrabaho ka. Bali, nag-join ako sa SAFC ng 2018, January. May goal na kami na, ayun nga, dapat maging Rookie of the Year kasi may mga incentives eh. Ayun pa yung maganda. Meron pa po yung mga perks and incentives as a loan consultant besides dun sa commission. Ayun nga, nung pag-join ko ng 2018, lock-in na kami na kukunin ko yung Rookie of the Year. Ayun, nakuha naman namin yun. Bali 2018, nag-Rookie of the Year and top 2 overall kami. Tapos, panibagong year na naman, by 2019, ayun na, sabi ko, medyo alam ko na yung work, kung paano gagawin, hahatawin na lang namin talaga ng todo. Ayun, nahit namin yung 100 million na releases. Tapos nag-Hall of Fame kami. Tapos may may incentive na car. Ito pa yung nakakatawa, since nag-loan consultant ako, nabayaran ko na ng fully paid yung una kong sasakyan. Nasakto, nung pagka last payment ko nung pag fully paid ko ng una kong sasakyan, may kapalit naman na bago, yung Honda Civic na nakuha namin. Tapos, nakakatuwa, since OFW ako before, excited na excited kami ng wife ko. May travel incentive nun na all expense paid. Pumunta kami ng Singapore. Kami dalawa ng wife ko. Pantuwa ako kasi nakapag-abroad ulit ako. For example, no pandemic, nakapag-ipon kami. At the same time, nakapagpagawa kami ng bahay. Muna, this year, mag-ipon tayo para sa wedding. Nagawa namin, nakapag-wedding kami. Kumbaga maraming naitulong, nakakapamuhay kami ng tama or kahit pa paano, hindi ka ka-host na naghihirap, na natatawid mo siya araw-araw. Siguro first rule, ayun nga, early mag-work,
late ka rin matapos sa pag-work. Ayan yung motto ko eh. Kumbaga habang tulog sila, trabaho ka na, habang magpapahinga na sila, magtrabaho ka pa rin para lalo mo sa makakatao. Don't stop learning, yan, importante. Sa kahit ano namang industry, sa importante sa work, don't stop learning. Always learn how to market, always learn how to advertise your product, learn your product, kompleto yung team natin na makakatulong sa inyo. Huwag panghinaan ng loob. Kumbaga, kasama naman sa work yung rejection eh. Tuloy-tuloy nyo lang yung trabaho. Saka huwag magmamadali. Lagi may proseso yan. Kailangan mo pag-aralan. Kailangan mong ma-master kung ano yung ginagawa mo. Magplano, tapos mag-prepare, tapos i-execute mo yung plano mo. Tapos makikita mo na yung ups and downs niyan eh. So mag-tweak ka, be grateful, tsaka be humble. Laging kaapak lang yung paa mo sa lupa. Lahat naman yan, material na bagay lang eh. Kapag kinuha sa'yo yan, lahat na magagawa. Kung lagi ka lang magpasalamat sa Diyos na may buhay ka, may trabaho ka. Tapos tuloy-tuloy lang yung trabaho mo. Ako po si Neil Anthony Canlas, SAFC Loan Consultant Hall of Famer. Kung kaya ko, kaya mo na!